Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin, ialay malawitin sa piging na handog niya. Sambahin ang Panginoon. Alay ang awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo magdiwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, gustong-gusto ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Buong kagalakan, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak na siya namang nag-alay ng buhay upang tayo ay maligtas. Tanggapin natin ang pagliligtas na dulot ng Diyos. May puso na nagpapakumbaba. Aminin natin ang ating mga pagkakasala at tanggapin natin ang pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid,
Tandaan ninyo ito. Ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pari mga angkan ay pinagpapala. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid may bait at habag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mabait na lubha lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, Ama, at ako'y mananahan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaho doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung maglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantimpalaan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan
upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong silid, isara mo ang pinto sa kakamanalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantimpalaan ka ng iyong ama, nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang wag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakikita sa kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang maggagantimpala sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Miyerkules sa ika-11 linggo sa karaniwang panahon. Magandang umaga, mga kapanalig. Good morning po sa inyong lahat. God loves a cheerful giver. Masayahin ka ba? Baka kailangan mong magbigay. Hindi po lahat ng nagbibigay ay nagmamahal. Pero lahat ng nagmamahal, nagbibigay. Sa atin pong ebanghelyo, narinig po natin, ito yung mga halimbawa ng mga tao na nagbibigay, pero malungkot pa rin. Bakit sila nagdadasal? Bakit sila nag-aayuno? Bakit sila naglilimos? Kasi gusto nilang mapansin. Gusto nilang purihin sila. Gusto nilang matuwa yung mga tao sa paligid nila. Kapag ang intention mo ay para sa pansarili lamang, kapag hindi ito puro, hindi malinis, may gagawin kang pagbibigay, pero hindi ka masaya. Ang gusto ng Diyos, maging masaya ka ng totoo. God loves a cheerful giver. Ibig sabihin, kung magbibigay ka, kung magdadasal ka, kung mag-aayuno ka, gagawin mo ito dahil nagmamahal ka. At karanasan po natin, kapanalig, di po ba, kapag ikaw yung nagbigay, tapos may pagmamahal, mapapansin mo masakit, parang may nawala, pero sa bandang huli, may kapayapaan, at ano man yung binigay, ibinabalik ng Diyos. God loves a cheerful giver. Magbigay ka. Ano ang pumipigil sa iyo para magbigay? Kasi po kapag nagbigay tayo, baka iniisip natin, mauubusan tayo, mawawalan tayo. Konti na nga yung meron ako, magbibigay pa ba ako? Baka mawalan ako. Meron po akong kasamahan dati nung naka-assign po ako sa isla. Maliit lang po ang kita niya, araw-araw. Pero lagi po niyang ugali, bibili ng biskwit, pagkain, kung ano man. Tapos dun sa mga batang kalsada na kanyang nakakasalubong, nagbibigay siya ng pagkain. Ganon din po, pagdating niya sa isla, sasakay ng bangka, pagdating sa isla, nagbibigay ng pagkain. Minsan tinatanong ko, ba't po ba kayo nagbibigay? Hindi naman po ganun kalaki yung kita ninyo. Ang sabi niya lang, Padre, masarap magbigay Masarap magbigay. Opo, nag-iipon ako. Opo, sapat naman yung kinikita ko, pero meron pa rin po akong sobra. At yung sobra na yun, ginagamit ko sa pagtulong. Hindi po ganun kalaki ang kita ko. Pero kapag alam kong kahit papano, kahit konti,
Meron ako na ibibigay. Meron ako na itutulong. Sumasaya po ako eh. Hindi ako mayaman, pero kahit pa paano alam ko na kapag bibigay ako ng konting kahulugan para sa buhay ng mga tao na natutulungan ko. Nung isinilang daw po tayo, ang ating kamay ay sarado. Kapag bata-bata po tayo, gusto natin, akin to. Mag-iipon ka, bibili ka nito, magpupundar ka. Pero malalaman mo na nagmamature ka na. Kapag dumadating ka na sa punto na tinitingnan mo at iniisip, ba't ba ako nag-iipon? Bakit ko ba binili ito? Para saan ba yung mga mayroon ako? At malalaman mong nagmamature ka na kapag yung mayroon ka, nakikita mo, ibinigay sa ni Lord para magbigay ka sa iba. Tinulungan ka ng Diyos na magtagumpay upang ikaw na tinulungan ng Diyos, tutulong ka rin sa iba na magtagumpay. Nakita mo yung kahulugan ng buhay mo, tutulong ka sa iba upang makita rin nila yung kahulugan ng kanilang buhay. Pinagpala ka ng Diyos. Ikaw na pinagpala ay gagamitin ng Diyos upang maging pagpapala niya para sa iba. Ikaw na pinasasaya, pinangingiti ng Diyos, ay gagamitin ng Diyos upang magbahagi din ng tuwa at kagalakan sa iba. Ito yung saya na talagang mananatili sa puso mo. Ito yung kapayapaan na hindi makukuha ng sino mang tao. Kasi alam mo, sa buhay mo, sa buhay na binigay sa iyo ng Diyos, meron kang mga taong natulungan. Meron kang taong pinagpakitaan ng pagmamahal. Maganda po kapag alam mo, meron kang award dito, meron kang tropeyo doon, meron kang medalya dito. Pero ang talagang, yung bang alam mo na mananatili sa puso ng tao, hindi naman yung mga awards po natin mananatili sa puso ng tao ay yung kabutihan na ibinahagi natin sa kanila. Katulad din ng sinabi ni Jesus, nais mo bang maging dakila? Maglingkod ka. Kasi kung babalikan po natin, sino ba yung tao na talagang hindi mo makakalimutan kahit ano ang mangyari? Na talagang tuwing naiisip mo, nangingiti ka, nagkakaroon ka ng inspirasyon tuwing naiisip mo yung mga tao na ito. Ito ba yung mga taong nakasulat sa history book? Siguro, alam mo yung pangalan nila, pero hindi mo naman sila talaga personal na kilala. Ito ba yung mga tao na nasa tarpaulin o kaya baka meron pang mga rebulto na pinagawa para sa kanila? Hindi naman Alam mong nandyan sila, pero wala namang dating sila para sa iyo. Yung mga tao na talagang pag naiisip mo, nai-inspire ka, yung mga tao na kapag naiisip mo, lumalakas ka, nangingiti ka, ito yung mga tao na nagbigay ng halos lahat ng meron sila, ibinigay sa iyo para magtagumpay ka. Ito yung mga tao na talagang isusubo na lamang, ibinigay pa sa iyo na hindi naman humihingi ng kapalit. Ito yung mga tao na talagang yung kapag nag-request sa iyo, naglambing sa iyo, hindi mo mahindian Hindi, alam mong hindi naman sila nanunumbat, pero hindi mo mahindian. Kasi ang laki-laki noong binigay na pagmamahal, ibinigay na tulong sa iyo. Nakalulungkot po, may mga taong yung po bang, minsan may narinig akong kwentong, isang nanay, minsan, hindi nagreklamo
sa pagpapalaki sa kanyang 5 anak. Napagtapos niya lahat ng pag-aaral. Single mother, na itaguyod niya yung kanyang 5 anak. Talagang iginapang sa hirap para mapagtapos ng pag-aaral. Minsan yung isang nanay hindi nagreklamo sa pagpapalaki sa kanyang 5 anak. Pero yung 5 anak, nagre-reklamo sa pag-aalaga sa kanilang iisang nanay na matanda at may sakit. Kuya, ikaw naman mag-alaga kay nanay. Ate, ikaw naman mag-alaga kay nanay. Pero nagpapasapasahan pa yung iisang nanay. Samantalang yung iisang nanay hindi nagreklamo sa pagpapalaki sa kanilang 5. 5 sila. Malalakas. Pero nagre-reklamo doon sa pag-aalaga sa iisang nanay na nagmamahal sa kanila. Mga kapatid, God loves a cheerful giver. Huwag mong tanggalin yung pagkakataon, huwag mong palagpasin yung pagkakataon na bless ka ng Diyos. Huwag mong palagpasin yung pagkakataon na pasayahin ka, bigyan ka ng kapayapaan, makita yung kahulugan ng iyong buhay. Binibigyan ka ni Lord ng pagkakataon ngayon para sumaya, para pagpalaing ka lalo. At ang pagkakataon ay binibigay sa iyo ng Diyos ngayong araw na ito ay yung makapagbigay ka, makatulong ka, makapagmahal ka ng may kagalakan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan at pag-ibig para sa mga biyaya ng katotohanan at katapatan sa simbahan at sandaigdigan. Ating itutugon, panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang simbahan naway isaloob ang gawain at misyon ng pagpapanibago upang malinaw na maunawaan ng lahat si Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga pari at mga relihiyoso naway maging mga masigasig na tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang sariling buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga lingkod, pamamayan at komunidad naway maging tapat at hindi makasarili sa kanilang gawain ng paghahatid sa katarungan, karangalan at pagkakaisa sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang di karaniwang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga kapamilyang nag-aalala sa kanilang kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga yumao naway masiyahan sa walang hanggang kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa diwa ng katotohanan sa pamagitan ni Jesus na aming daan patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan. At iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang sa mga iniukol mo sa aming kapakanan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinadangal. Sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't magkabuhay, kami natupos mong tunay. Ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin, kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon, aming Santo Papa, at ni Elias na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, kaisa ng mga apostol, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. May kagalakan, magbigay ng kapayapaan. Kapayapaan po. Kapayapaan po sa ating lahat, mga kapanalig. Order
mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Buong kagalakan, tanggapin natin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin banal na pakikinabang ay nagpapaywatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang, ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magkakaroon ng Misa Novenarios na magsisimula sa June 18, araw ng Miyerkules, para po sa kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, sa June 27, araw ng Biyernes. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at masa sponsor o love offering, tumawag lamang po sa Religious Department. 8925-7931, local 129-131-137 o mag-text 0917-631-4589. At hanapin lamang po si Ms. Rene Jose o si Ms. Alinahe at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Be a cheerful giver. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalaing kayo, ingatan kayo, pagalingin kayo,
ang iyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, taglay ang kagalakan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayo na, babayan ng Diyos, biyayang ibahaging lubos, suyuri ng parang at mundo, isigaw pag-ibig niyang taos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.